sa lahat. Humaharurot ang SUV na ito nang masapol sa CCTV sa Calamba, Laguna noong Huwebes. Hinahabol ito ng isang babae at lalaki na parehong pulis. Ang sakay ng SUV, ang mga asawa nilang magkalaguyo at mga pulis din. Nagkabistuhan sa parking lot ng isang mall. Ang iba pang detalye sa balitang yan, abangan maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-29 na araw ng Abril taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang Frontline na balita. 3 araw na transport strike ng piston, umarangkada na kontra PUV consolidation. At mga TNVS driver at delivery rider magtitigil pasada rin dahil naman sa malaking komisyon sa kanila ng mga kumpanya. Damang init sa iba Zambales, pumalo sa extreme danger level na 53 degrees Celsius. Matinding init mararanasan daw hanggang Mayo. Mga panibagong sunog. Residential area sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong natutok. Habang mga kawad ng kuryente malapit sa gasolinahan sa Teachers Village sa Quezon City, nagliyab. 2 barkong pandigma ng China naispatan na namang umaaligid sa balikatan exercises ng Philippines at Amerika sa West Philippine Sea. Live firing target drill na antala dahil baka raw tamaan ng barko ng China. Pamamaril at pagpatay sa 14 anyos na estudyante sa Talisay, Cebu, aksidente pala ayon sa pulisya. Ang mismong nakabaril umano sa biktima, kanyang kapatid. Gunman sa pagpaslang sa radio broadcaster na si Juan Humalon o DJ Johnny Walker, arestado. Sa Frontline News Abroad, 3 kabilang isang sanggol patay sa buhawi sa Oklahoma sa Amerika. Matinding tornado rin ang nanalasa sa China. At sa showbiz, Queen of Tears, trending at opisyal ng highest rated K-drama. Tinalo niyan ang Crash Landing on You. Tinampahan ng kasong adultery at concubinage ang 2 pulis sa Laguna na nahuli sa aktong nagtatalik sa isang parking lot sa isang mall. Ang nakahuli sa kanila ang kanilang mga asawang pulis din. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Hinahabol ng isang lalaki at babaeng pulis ang puting SUV na ito sa isang parking lot ng mall sa Barangay Canlubang, Calamba City, Laguna. Alas 10 ng umaga noong Huwebes. Pinaputukan na ang gulong ng SUV pero dumire-diretso pa rin at muntik pang masagasaan ng babaeng pulis. Ang mga humabol na pulis, ang 41 anyos na lalaking may ranggong police major at 39 anyos na babaeng may ranggong police master sergeant na kapwa mga taga Laguna. Ang hinahabol nilang sakay ng SUV, kani-kanilang mga asawa pala at kapwa rin nila mga pulis. 40 anyos ang lalaki may ranggong senior master sergeant, habang 41 years old naman ang babaeng may ranggong police executive master sergeant. Base sa investigasyon, nahuli raw sa aktong nagtatalik ang 2 magkalaguyong pulis sa parking lot ng mall. Kaya dito na nagkaroon ng habulan. Hinabol nila major at master sergeant ang kanilang asawa. Nang abutan, nagtangkapan tumakas ang nangaliwang lalaki. Pero binaril siya sa hita at balikat ng kanyang asawa. Isinugod siya sa ospital habang tumakas naman ang kanyang kalaguyo sakay ng SUV papuntang Batangas. Ayon sa report, matagal nang may kutob ang mga nagrereklamo sa relasyon ng dalawa. Sa lugar na ito, nadulong bahagi ng parking lot ng isang mall natagpuan ng SUV kung saan daw nagtatalik yung 2 pulis. Na-trace ng mga umahabol na pulis ang kanilang mga asawa matapos daw makita ang GPS at lokasyon kung saan ito nakaparada. Sinampahan na ng adultery and concubinage ang magkalaguyong pulis. Tumangging magbigay ng pahayag ang hepe ng Calamba Police, mga gwardya ng mall at mga nakakita sa insidente habang patuloy ang investigasyon at paghahanap sa nakatakas na pulis. Ayon sa PNP, hindi lang kasong kriminal ang haharapin ng magkalaguyo nilang kabaro. Meron po silang kakaharapin na hindi lamang po criminal case, pati na rin po administrative case po.
this case constitutes grave misconduct on their part that would that have a has a imposable penalty of dismissal from the police service. Ang lahat po sila ngayon ay inalis na po sa kanilang mga present unit at mag-undergo po ng pre-charge investigation. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nahuli na ang gunman sa pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon o mas kilala sa pangalang DJ Johnny Walker sa Misamis Occidental. Kinilala ang suspect na si Julito Mangumpit alias Ricky. Pasado na stress ng madaling araw kanina nang mahuli siya sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Napagalamang may 8 standing warrants of arrest din si Mangumpit sa kasong murder, frustrated murder, direct assault at illegal drugs. Nauna na rin inaresto ang 2 pang magpinsang suspect na sina Boboy Bongkawel at Reynante Bongkawel. Nobyembre nung nakarang taon nang barilin si Humalon habang naka-livestream ang kanyang programa sa radyo. Napakainit ng panahon pero ang ilang lugar sa Norte at Mindanao ay inulan ng yelo. Alamin po natin ang paliwanag ng Pag-asa sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. Kasabay ng buhos ng ulan sa barangay Monamon Sur sa bayan ng Bauco sa Mountain Province kahapon, nagbagsakan din ang mga butil ng yelo mula sa langit. Nakaranas ng hailstorm ang lugar. Tinatawag nila itong dalalo sa Mountain Province na nararanasan nila taon-taon. Umabot daw ng 10 hanggang 20 minuto ang pag-ulan ng yelo sa barangay. Sinlaki ng holen ang mga bumagsak na yelo. Noong Sabado pa walang ulan, pero may hailstorm doon. Dahil dyan, may mga nasirang pananim. Yung mga bagong sibol na patatas, yun yung mga naperwisyo, natamaan talaga. Yung bagong tanim din na mga repolyo, nasira yung mga dahon. Pansamantalang ginhawa rin ang dala ng pag-ulan na may kasamang yelo sa Solana, Cagayan. Grabe ang yelo! Ang lalaki! Noong nakaraang linggo, ganyan din ang nangyari sa kabaan ng Tiplex sa Tarlac. Sa lakas ng ulan, halos zero visibility sa highway. Sinabayan pa yan ng hailstorm. Halos wala po kami makita sa daan. Sa sobrang lakas ng hangin. Kinailangan munang sumilong ng ilang motorista dahil sa mga bumabagsak na yelo. Ulan po talaga ng yelo. Hindi po kaya ng sasakyan, baka ano po mangyari. Pati ang ilang lugar sa North Cotabato nakaranas ng hailstorm. Kasing laki ng butil ng mais ang nabagsakang yelo. Paliwanag ng Pag-asa, nangyayari ang hailstorm tuwing may thunderstorm. Nagsisimulang magkaroon ng hail o yelo kapag dinala ng mainit at malakas na hangin ng ulan pataas ng freezing line. Sa taas ng freezing line ng thunderstorm, doon nabubuong yelo ang umakyat na ulan. Kapag masyado na itong mabigat, bumabagsak mula sa ulap ang yelo o hail. Nangyayari po talaga siya kapag sobrang init po ng panahon and then mataas po evaporation, tapos namumuo po yung mga kaulapan natin due to condensation at bigla pong bumabagsak yung mga kaulapan. Pagbagsak niya po dito sa lupa, hindi pa po siya totally nag-evaporate o natutunaw po talaga, no? Kaya bumabagsak pa po siya as hail. Paalala naman ng Pag-asa sa publiko, sumilong muna kapag may hailstorm. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. 40 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog sa isang residential area sa Mandaluyong City. Alas 11:30 ng umaga kanina nang sumiklab ang apoy sa Barangay Addition Hills. 20 bahay ang natupok. Gawa ang mga ito sa light materials kaya mabilis kumalat ang sunog. Wala ring madaanan ng hose ng mga responding fire truck kaya pahirapan ang pag-apula sa apoy. Ginibahan na yung bahay namin para yung hose ng bumbero may latag doon sa tamang sunog. Kasi wala serdaan talaga eh. Kaya pumayag po ako, giniba yung buong second floor para mapatay agad yung apoy. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog bago naapula pasado 1:00 ng hapon. Wala namang sugatan sa insidente. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Nasunog din ang mga kawad ng kuryente sa tapat ng isang gasolinahan sa Teachers Village sa Quezon City. Sa kuha ng video ng isang netizen, makikita ang mga nagliliyab na kable sa tapat ng gasolinahan. Nangyari yan pasado 1:00 na madaling araw kanina. Agad namang rumesponde ang mga bumbero at inapula ang apoy. Base sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa poste ng kuryente. Hindi naman nawalan o nag-brown out sa lugar.
Hindi rin nadamay ang gasolinahan sa sunog. Unang araw ngayon ng tigil pasada ng piston at alamin natin mula sa Liwasang Bonifacio kung ano na ba ang sitwasyon doon. Live mula sa Liwasa, nandun si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan? Jiggy, sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila nagsagawa ng kanilang programa ang grupong Piston at ayon nga sa huling impormasyon na nakuha natin ay dito sila sa Liwasang Bonifacio magpo-programa ngayong gabi pero hanggang ngayon wala pa rin tayo nakikitang kahit isang miyembro nila. Pero gayon pa man, Jiggy, itong mga programang ginagawa nila ay para nga sa pagtutol nila sa franchise consolidation na bukas na ang deadline. Maagang nag-ingay sa kalsada ng Maynila ang mga tsuper ng Piston na hindi pumasada bilang protesta sa deadline bukas ng franchise consolidation o pagsali sa mga kooperatiba sa mga tsuper sa ilalim ng PUV Modernization Program. Apektado tuloy ang mga pasahero. Mula sa Maynila ay babiyahe pa Makati ang commuter na si Marjorie para ihatid ang kanyang mga panindang lutong ulam. Pero sa tagal ng kanyang pag-aantay ng jeep, naghanap na lang siya ng ibang masasakyan. Baka raw mainip ang kanyang mga suki at masira ang paninda, lalo pat mainit ang panahon. Hindi namin alam na may ano ngayon dito, may strike pala. May mga ano kami doon, mga suki-suki, hahatiran po namin. Sa Pasig naman, alas 6 pa lang ng umaga, nangangalampag na sa may palengke ang mga driver at operator. Rutang Pasig-Tipas ang karaniwan nilang biyahe, pero wala talaga silang balak bumuo at sumali sa anumang kooperatiba o korporasyon. Bakit po kami mangungutang pa ng milyon? Hindi ho namin kaya. Tulad po namin may mga anak po kami, mga pamilya. Paano ho kami magbabayad pa po kami ng milyon? 3 araw ang tigil pasada ng grupong Piston simula ngayon hanggang Miyerkules, Mayo 1. Hindi naman inalintana ng mga pasahero rito ang strike. Mas mapapamahal man, may masasakyan pa rin naman sila. Magta-tricycle na lang. Tanggap naman kasi ganun talaga eh. Sa Commonwealth, Quezon City naman, may mga tsuper na piniling bumiyahe. Kailangan ng pamilya eh. Pangkain. Maraming tsuper din sa monumento ang bumiyahe at hindi sumama sa strike. Sinikap kasi ng mga operator nila na maipakonsolidate ang kanilang mga unit bago ang April 30 deadline. Sa rutang Malabon LRT Circle, halos lahat ng 150 units ng jeep ay consolidated na. Ang grupong Manibela na nakasama ng Piston sa naunang 2 araw na tigil pasada, pag-aaralan kung mag-strike din sa May 1, araw ng mga manggagawa. Wala talaga kaming strike ngayon. Unless, mamaya makarinig na naman kami ng pang-aapi doon sa aming kasamang Piston. Yan yung ayaw na ayaw namin na nagtitrigger minsan kung bakit gusto na naming mag-strike. Hindi din namin sila pinababayaan. Sabi naman ng LTFRB, nakahanda sila sa kilos protesta at tigil pasada ng Piston. May nakabantay na mga pulis sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para maiwasan ang anumang gulo. Wala rin daw silang nakitang kakulangan sa pampublikong sasakyan, partikular na sa mga jeep. Jiggy, kanina ay nagsampa naman ang Piston at ang Bayan Muna Party List sa Korte Suprema ng isang supplemental petition para nga sa pagkakaroon ng TRO para mapigilan ang pagpapatupad nitong PUV Modernization Program. Jiggy. Maraming salamat, Gerard de la Peña. At bukod sa mga jeep, magkakasari ng tigil pasada ang mga rider ng isang delivery company. Ayon sa grupo, gagawin nila ang booking strike o hindi pagtanggap ng booking sa application sa Mayo 1. Tiyempo yan sa Labor Day na siya ring huling araw ng transport strike ng Piston. Masyado raw malaki ang kinakaltas na komisyon ng kumpanya. Pahirap daw ito sa mga rider, lalo't mahal ang gasolina at pyesa ng mga motorsiklo. Nationwide po kaming strike booking. Lahat po. So, sobrang mahal na po ng mga bilihin, pyesa at iba pa. Parang wala na pong kinikita yung ating mga driver's partner. Isang individual at hindi bansa ang lumalabas na nasa likod ng peking audio recording kung saan nagdeklara umano ng giyera kontra China si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, walang kinalaman ang naturang audio sa dinaraos na balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. On the get-go, no? Definitely not. Kasi pagdating dyan, it's an exercise we've been doing for so many years, right? And for the creation of this one,
is nagkataon lang na nandito sila, but it's not because of the balikatan. Una nang sinabi ng Philippine National Police na may na-identify na silang posibleng source ng peking audio. Samantala, gusto na ring imbestigahan ng liderato ng Kamara ang issue. Git ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, hindi dapat hayaan ang mga anyay criminally minded na mga tao na ilagay sa peligro ang seguridad ng bansa. Dalawang Chinese warship na naman ang namataang umaaligid sa balikatan exercises sa West Philippine Sea. Ang isang barko ng China biglang sumulpot sa mismong balikatan area kaya napurnada ang gunnery exercise. Nasa frontline ng balitang yan si Raynel Pawi. Sa lapit ng barkong ito, akalain mong bahagi ito ng balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Pero yan ang Dongjiao AGI 793 ng China. Alas 6 ng umaga kanina nang makalapit ito sa ating BRP Ramon Alcaraz. Ang barkong yan ng China, ang parehong barko na umaligid sa balikatan nitong Sabado. If it gets close about 2 nautical miles or if it impedes our navigational safety, then we will challenge them to give way on our path. Pasado alas 9 naman ng umaga, isa pang Chinese warship ang namataan. Yan ay isang Chinese destroyer vessel na 9 nautical miles ang layo sa BRP Ramon Alcaraz. We are monitoring them and recording their presence and reporting it to higher headquarters. Sa kabila niyan, bandang alas 10 ng umaga, pumosisyon ang US at Philippine Navy sa dagat. Ngayong araw nga ay gagawin ng gunnery exercises dito sa West Philippine Sea. Ang mga kalahok dito, 2 barko ng Pilipinas at 2 barko ng Amerika. Sabi ng Philippine Navy, dito'y mahahasa ang kanilang precision at targeting skills dahil may ihuhulog na target na tinatawag na killer tomato. Unang tumira sa target ang USS Somerset. Sumunod na bumira ng putok ang BRP Davao del Sur. Nagpaulan din ng putok sa dagat ang BRP Ramon Alcaraz. Pero nang pagkakataon na ng USS Harper's Ferry, biglang pumasok sa gunnery exercise area ang Chinese vessel na Dongjiao AGI 793. Makailang beses pa raw nag-radio challenge ang barko ng Amerika sa China pero hindi ito pinansin. Para sa kaligtasan ng lahat, hindi na itinuloy ng USS Harper's Ferry ang pagpapaputok sa target dahil posibleng matamaan din ang barko ng China. Kahit napurnada ang gunnery exercise, nanindigan ang Philippine Navy na napagtibay dito lalo ang maritime skills ng dalawang bansa. This joint exercise is conducted to show the unity of the two nations in promoting regional peace, security, and stability. Magtatagal pa hanggang May 10 ang balikatan exercises na nilahukan din ng French Navy. Nagbabalita mula sa frontline, Raynel Pawi, News 5. Papunta na sa Northern Samar ang isang research vessel ng China na unang namataan sa dagat malapit sa Viga, Catanduanes. Yan ang kinumpirma ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Sabado nang makita ang research vessel na Shenpuo sa Catanduanes. Makailang beses sinubukan ng Tactical Operations Wing Southern Luzon na radyohan ng barko ng China pero hindi raw ito sumasagot. Bago yan, namataan ang parehong barko sa silangan ng Rapu-Rapu Island sa Albay noong Huwebes. Iniimbestigahan na kung may ginawa bang illegal na aktibidad ang Chinese vessel sa ating teritoryo at sa ating exclusive economic zone. Mas pinaigting na rin ang pagbabantay sa ating maritime domain. Dumating na ang pinakabagong mobile radar system na gagamitin ng militar para ma-detect ang mga barko o eroplanong papasok sa ating teritoryo. Posible raw itong i-deploy sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea kung saan madalas magkumpulan ang militar at Coast Guard ng China. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Nadagdagan ng bagong mata na magbabantay sa himpapawid at karagatan ng Pilipinas ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagdating ng pinakabagong TPSP-14ME Mobile Surveillance Radar System na binili ng gobyerno sa Japan. Ikalawang delivery na yan sa kabuuang 4 na radar na in-order ng Pilipinas sa ilalim ng Horizon Plan 2 ng AFP Modernization Program sa halagang 5.5 billion pesos. Kanina, formal itong tinanggap ng Department of National Defense sa turnover ceremony. No, it adds our scope of domain awareness, particularly in the aerial domain. No, it adds eyes. Kumbaga nadadagdagan tayo ng mata.
May instrumental range na mahigit 400 kilometers ang naturang radar. Ibig sabihin, kaya nitong ma-detect ang anumang eroplano, drones o barko na papasok sa ating teritoryo kahit hanggang 400 kilometro pa ang layo. Sabi ng Philippine Air Force, ito ang kauna-unahang mobile radar unit na binili nila para sa kanilang hanay. Dahil pwedeng madala o may biyahe sa iba't ibang lugar, itong mobile surveillance radar system lumalabas na magsisilbi rin itong backup, lalo't pagilino ng AFP, meron namang mga radar na nakapwesto sa mga strategic location ng bansa. Bagamat hindi direktang tinukoy ng AFP kung saan ito ipopwesto, maaari rin do itong dalhin kahit sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Nakatakda naman makumpleto sa susunod na 2 taon ang 2 pang fixed radar system mula Japan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Dinalaanan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga magtatangkang manggulo sa parating na halalan sa Bangsamoro sa susunod na taon. May patutsada rin siya sa mga nag-uudyok na humiwalay sa Pilipinas ang rehiyon. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Alili. Let this also serve as a warning to those who may plan to threaten and derail this upcoming election. Huwag nyo nang isipin yan dahil ang kakalabanin na ninyo ay ang pamahalaan. Ito ang diretsahang babala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga magbabalak manabutahe sa parating na Bangsamoro parliamentary election sa susunod na taon. Sinabi yan ng Pangulo sa pagdalo niya sa ika-10 anibersaryo ng paglagda sa Comprehensive Agreement on Bangsamoro o CAB sa Barira, Maguindanao del Norte kanina. Espesyal ang magiging eleksyon sa May 2025 dahil ito ang unang beses na maghahalal ang mga taga-Bangsamoro ng mga miyembro ng Bangsamoro Parliament na tatayong parang sariling kongreso ng rehiyon. 2022 pa dapat na idaos ang unang eleksyon sa BARM, pero noong nakaraang taon lang naipasa ang Bangsamoro Electoral Code para magkaroon ng malayang halalan sa rehiyon. Kaya sa 2025, ang mga mananalo ang papalit sa kasalukuyang Bangsamoro Transition Authority na umuupong interim government ng BARM mula noong 2019. Apela ng Pangulo sa publiko na lumahok at bumoto sa eleksyon. As your President, I reassure that you will have an honest, orderly, and credible conduct of the electoral process. This is the fulfillment of your democratic right to realize and achieve meaningful autonomy as is enshrined in the CAB. I urge you, safeguard those rights, empower yourselves. Bukod sa posibleng manabutahe sa halalan, nagpasa rin din ang Pangulo sa mga puwersang nagsusulong daw na humiwalay sa Pilipinas. Giit ng Pangulo, hindi yan kailanman mangyayari. To those who preach the discarded and debunked ideology of dismemberment, the people will reject your selfish agenda. Dating kampo ng Moro Islamic Liberation Front ang kampo na binisita ni PBBM kung saan siya nagsalita kanina. Nag-alay siya ng bulaklak sa Marine Warrior Memorial sa loob ng kampo bilang paggunita sa mga sundalong nasawi sa bakbakan. Namigay din siya ng ayuda sa mga benepisyaryo ng tupad ng DOLE. At dumalo rin sa graduation ceremony ng unang batch na sumailalim sa Bangsamoro Police Basic Recruitment Course sa Parang Maguindanao del Norte. Pinangunahan din ng Pangulo ang inaugurasyon ng bagong irrigation project sa Pikit, Cotabato. Saka bumisita at binigyang parangal ang mga sundalo ng 6th Infantry Division ng militar na nasugatan sa mga bakbakan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Susunod, silipin ang pag-rescue sa ilang tuta na natrap sa imburnal sa Russia. At Queen of Tears, opisyal ng highest-rated K-drama. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa susunod na buwan dahil sa pagtaas ng demand na sinabayan ng manipis na supply ng reserbang kuryente. Git naman ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi gawa-gawang krisis ang problema ngayon sa kuryente. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Balik na naman sa yellow alert ang Luzon grid ngayong araw.
Mula yan alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Manipis kasi ang reserbang supply ng kuryente sa konsumo ngayong araw, lalo't nananatiling bagsak ang 21 planta. Pati ang Visayas Grid nasa yellow alert simula 1:00 ng hapon. Sunod-sunod na mga anunsyo ng yellow alerts dahil sa manipis na reserbang kuryente. Aminado ang Meralco na posibleng pataasin nito ang presyo ng kuryente pagdating ng Mayo dahil sa pagtaas ng demand, lalo't sunod-sunod din ang suspensyon ng face-to-face classes. Ayon sa Meralco, naungusan na ng konsumo ngayong 2024 ang inaasahang demand sa 2025. Pero kahit walang yellow alert, may mga insidente pa rin ng brownout. May mga nasusunog o pumuputok na mga linya ng kuryente dahil din sa matinding init. Minsan, siyempre hindi mo na rin mamomonitor, magdadagdag sila ng mga aircon, todo-todo yung gamit. Talagang iba kasi yung init ng panahon. Yung heat index, nakikita naman natin, it's really soaring, no, to unprecedented levels. So yung mga facilities namin, talagang naapektuhan dahil nag-overload din minsan yung linya, minsan yung transformer. Ayon pa sa Meralco, ang solusyon daw talaga mga karagdagang planta. Authorize new plants, no? That pag-usapan yun so that we can move forward. The private sector can move forward to invest, di ba? Kami, we're willing naman to expand the existing gas plants. This could become a permanent feature because of climate change, di ba? So we should be ready for that. Para naman kay Pangulong Bongbong Marcos, dagdag na transmission lines ang solusyon sa problema. Sa NJCP, patuloy yung ating sinasabi sa kanila na magtayo na sila ng mga kanilang mga transmission lines na matagal nang inaantay. Pati yung mga submarine cable, ginagawa na natin. Para naman, kapag may kuryente sa ibang lugar na excess capacity, ay pwedeng dalhin sa ibang lugar na kulang naman. Nilinaw din niya na hindi gawa-gawang krisis ang nangyayari sa supply ng kuryente. Definitely it's not an artificial crisis. Talagang the power systems are overloaded. Yung pagtaas ng meron kaming mga plano, mga strategy para hindi na magtaas ang presyo ng kuryente, at least for now. Samantala sa Kamara, iniimbestigahan na ang napapadalas na red at yellow alert, pati na ang pag-shutdown ng mga power plant. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Nangangamba ang National El Nino Task Force sa posibilidad na kapusin tayo ng supply ng tubig dahil sa mabilis na pagbaba ng level ng Angat Dam. Base sa huling monitoring ng Pag-asa kanina, nasa 188.45 meters na lang ang level ng tubig sa Angat Dam. Mas mababa ng bahagya kumpara kahapon. Sa Angat Dam nanggagaling ang tubig sa Metro Manila at mga kalapit nitong probinsya. Ayon sa DNR, halos kalahating metro ng tubig ang nawawala sa dam araw-araw. Kung magtutuloy-tuloy ang ganito kabilis na pagbaba ng tubig, hindi malabong sumadsad agad sa normal operating level na 180 meters ang dam sa mga susunod na araw. Pero ang mas malaking problema, walang nakikitang agarang pag-ulan sa dam sa mga susunod na buwan. Halos 0.4 hanggang half a meter ang binababa ng water level natin kada araw. And therefore, kailangan na nating magkaroon ng konting intervention, lalo na ang report ng Pag-asa ay below normal pa rin ang rainfall natin for May, possibly in June, at yung normal rainfall nating mararanasan ay sa Agosto pa. Magkakasa ng panibagong civilian supply mission ang grupong Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea. Gagawin ito sa May 15 at sa sentro sa pagtulong sa mga mangingisda sa Pangasinan at Bataan. Maglalagay din ang grupo ng mga buwi sa Baho de Masinloc para markahan ang teritoryo ng Pilipinas. Nasa 100 bangka ang inaasahang lalahok sa civilian mission at maglalayag mula Zambales. For this round, ang mission natin talaga ipakita yung paghihirap ng ating mga isla na doon sa sarili natin exclusive economic zone na tayo dapat yung nakaka-enjoy yung higit na mga yamang dagat natin ay mas tayo pa yung pinaalis. Umaasa ang Atin Ito Coalition na sasamahan sila ng Philippine Coast Guard sa kanilang paglalayag.
Disyembre noong nakaraang taon nang isagawa ng grupo ang unang civilian supply mission sa Pag-asa Islands at Ayungin Shoal. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga hit na showbiz balita ngayong Lunes. Ang Queen of Tears na ang highest-rated K-drama. Sa ulat po ng Korean news site na Soompi, binasag ng Queen of Tears ang rating ng Crash Landing on You sa finale episode ng serye nitong weekend. At sa datos ng Nielsen Korea, halos 25% ang naitalang rating ng finale ng Queen of Tears. Mas mataas po yan sa halos 22% na rating ng last episode ng Chloe. Bilang treat naman sa fans, maglalabas ng 2 special episodes ang show sa May 4 at 5. Itatampok dito ang ilang key moments ng cast sa serye. Eto pa nga, doon naman tayo sa mga bida ng trending kapatid star creative series na Can't Buy Me Love. Ang Bingling na sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano nasa bakasyon ngayon sa Korea. Ang latest post nga ni Donnie kasama si Bel, pinupusuan ng libo-libo nilang Don Bell fans. Looking cute kasi ang dalawa habang tila nagbubulungan sa Starfield Library sa Gangnam, Seoul. May kanya-kanya rin post sa ilang kalsada sa Korea sina Donnie at Bel. Noong nakaraang linggo lang nang matapos na ang taping ng kanilang hit series na Can't Buy Me Love. Abangan ang kanilang hashtag The Priceless Finale dito sa TV5 sa May 10. Eto pa nga, usap-usapan ngayong buntis na umano ang aktres na si Ellen Adarna. Sa latest vlog ng showbiz columnist na si OG Diaz, may nakapagkwento umano sa kanyang buntis si Ellen sa unang anak nila ni Derek Ramsey. Paglilinaw ni Mama Ogs, hindi pa naman ito kumpirmado pero umaasa siyang buntis nga si Ellen. Anya, matagal na kasing hinihiling ni na Derek at Ellen ito. Sa ngayon, wala pang pahayag kaugnay nito ang kampo ni na Derek at Ellen. Narinig ko lang naman, sana nga totoo. Ngayon, kung i-deny, wala rin namang problema. Baka naman false alarm. Diba? Sana totoo. Pero grabe daw happy. Pinaka-happy daw si Derek. Eto pa, kahit papano'y umaayos na ang kondisyon ng Canadian superstar na si Celine Dion. Sinabi niya yan sa panayam sa kanya ng Vogue France. Bagamat mas maayos na ang kanyang nararamdaman, patuloy pa rin ang kanyang therapy 5 beses sa isang linggo. Paglilinaw po niya, hindi pa rin niya natatalo ang kanyang sakit na stiff person syndrome. Ang stiff person syndrome ay isang kondisyon kung saan tumitigas ang mga muscles sa dibdib, braso at legs. Dahilan para hindi makagalaw ang pasyente. December 2022 nang ibalita ni Celine na na-diagnose siyang may ganitong sakit. Susunod, sunod-sunod na buhawi na nalasa sa ilang lugar sa Amerika at China, 8 patay. Kalsada sa Russia, binutas dahil sa mga umiiyak na tuta sa ilalim ng lupa. At Julia Barreto at Joshua Garcia nagpakilig sa kanilang entry sa TikTok. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Naalarmang ilang residente sa Russia na makarinig sila ng iyak mula sa ilalim ng kalsada. Ang nasa likod ng misteryosong iyak, alamin sa Frontline News Abroad ni Ruth Cabal. Gamit ang maso, winasak ng bomberong yan ang bahagi ng kalsada sa Russia. May nag-report kasi na residente na may naririnig silang iyak mula sa ilalim ng lupa. Kaya agad rumisponde ang mga rescuer. Nang tuluyang nabutas ang kalsada, pumasok sa ilalim ang isang rescuer. Dito na tumambad ang mga nasa likod ng pag-iyak. Galing pala sa mga tutang na trap sa loob ng imburnal. Mula sa higit 6 na talampakang taas na imburnal, bumaba ang isang rescuer at isa-isa niyang inilabas ang mga na-trap na hayop. Habang nire-rescue ang mga tuta, makikitang nakaabang ang puting aso na nanay raw ng mga tuta. Muli silang nagkasama-sama.
Nang masigurong nakuha na ang lahat ng mga na-trap, tinulungang makasampa ng mga rescuer ang lalaking pumasok sa loob ng butas para makabalik sa kalsada. Suma total, 6 na tuta ang na-rescue. Hindi pa tukoy kung paano napadpad sa imburnal ang mga tuta. Ayon sa rescuers, ligtas ang mga ito at walang mga sugat. Nagbabalita mula sa Frontline, Ruth Cabal, News 5. 20 sundalo ang nasawi sa pagsabog ng bodega ng mga bala at bomba sa Cambodia. Yan at iba pang Frontline News Abroad sa report ni Maricel Halili. Sabay-sabay na idineploy ang mga pulis at militar sa Turkey. Ang kanilang misyon, hulihin ang mga hinihinalang miyembro ng teroristang grupong Kurdistan Workers' Party. Sila ang umano'y nasa likod ng mga propaganda laban sa gobyerno. Sa pagsuyod ng mga pulis at militar sa halos 30 probinsya, nadakip nila ang nasa 147 miyembro umano ng teroristang grupo. Bukod sa Turkey, idineklara rin noon ng Amerika at European Union ang Kurdistan Workers' Party bilang terrorist organization. Rinig pa ang mga pagsabog sa loob ng warehouse na ito ng militar sa Cambodia nitong Sabado. Ang laman ng bodega, mga bala ng baril at bomba. Ang masaklap, may mga sundalong nasa loob ng mangyari ang pagsabog. Hindi bababa sa 20 sundalo ang nasawi, 4 na military building at higit 20 bahay ang nadamay at nasira. Sa ngayon, na-cremate na ang mga nasawing sundalo. Nagbigay naman ng tulong pinansyal ang Prime Minister ng Cambodia sa mga naulilang pamilya. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagsabog sa warehouse. Habang sa Nigeria, higit 100 bilanggo ang nakawala matapos masira ang kulungan kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Ayon sa mga otoridad, bumigay ang perimeter wall at nasira rin ang ilang bahagi ng medium security prison. Tinutugis na ang mga nakawalang preso. 10 na ang mga nahuli sa ngayon. Matagal ng problema sa Nigeria ang mga mahihinang pundasyon ng mga kulungan dahil na rin sa mababang pondo para rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Daang-daang bahay at gusali ang nasalanta dahil sa magkakasunod na buhawing na itala sa ilang lugar sa China at Amerika. Sa lakas niyan, 8 ang patay kabilang ang 4 na buwang sanggol. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Gerard de la Peña. Nasa pool sa video ang malakas na buhawi o tornado sa Guangdong, China noong Sabado. Makikitang nagliliparan ng mga piraso ng bakal. Maya-maya pa, biglang nagliwanag ang lugar dahil pumutok na ang linya ng kuryente. Base sa ulat, higit 100 factory ang nasira pero walang tinamaan na residential area. 5 naman ang nasawi at 33 ang sugatan. Buhawi rin ang sumalanta sa daan-daang bahay at gusali sa iba't ibang lugar sa Amerika nitong weekend. Hindi bababa sa 38 buhawi ang nalalasa sa Oklahoma kung saan 3 ang nasawi, kabilang ang isang sanggol. Halos na-demolish kasi ang buong lugar nang masira ang residential area roon. Ganyan din ang eksena sa Nebraska at Iowa. Sa lawak ng pinsala, may ilang residente ang nawalan ng kuryente. Base sa ulat, nasira ang isang industrial building sa Nebraska Lancaster County kung saan may 70 ang nasa loob. Agad silang nailikas pero sugatan ng ilan sa kanila. Ayon sa National Weather Service, sunod-sunod na buhawi na ang nanalasa sa Nebraska, Iowa, Texas, Kansas at Oklahoma. Dahil daw yan sa masamang panahon sa Southern USA. 7 milyong residente ang apektado ng tornado warning, habang 47 milyong iba pa ang apektado ng bagyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, mapanganib at maituturing na hagupit din ng kalikasan ang buhawi. Nabubuo po yan dahil sa mga severe thunderstorm na bumubuo ng tinatawag na supercells. Dito, nagkakaroon ng malalakas na umiikot na hangin na minsan ay may pag-ulan o di kaya'y hailstorm. Kapag ito na ang usapan, ang madalas naman na tanong, ano nga ba ang pagkakaiba ng buhawi sa ipo-ipo? Ayon po sa mga eksperto, kapag sa lupa ito nabuo o nanalasa, buhawi ang tawag dito o tornado. Pero kung sa tubig naman ito lumitaw, ang tawag na riyan ay ipo-ipo o water spout.
Sa buong mundo, itinuturing ang Amerika bilang pinakamadalas na sinasalanta ng buhawi. Sa talanga ng Royal Meteorological Society, mahigit 1,200 tornadoes ang nare-record sa US kada taon. Isang dahilan nito, maraming patag na lugar sa Amerika na sinasabing ideal environment para sa isang unstable na atmosphere at daloy ng hangin. Dito po sa Pilipinas, nagkakaroon din naman ng mga buhawi pero hindi sindalas ng sa Amerika. Ang ating kasing topografiya, mas madalas na bundok o di kaya naman ay hindi patag. Gayunpaman, mahalaga pa rin palaging maging handa at maalam, lalo na't ang mga ganitong phenomenon sa panahon nakakapaminsala sa mga ari-arian at maging sa buhay. Kaya naman, ugaliin pa rin matuto dahil sa lagit-lagi, ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, mabaho at maruming tubig mula sa kanal, dumadaloy papuntang dagat sa Zambales. Overloaded na jeep nahulog sa bangin sa Cagayan. At 2 patay na balyena natagpuan sa Surigao del Norte. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Lumalabas na aksidenteng nabaril ng kanyang kapatid. Ang isang dalagitang una raw iniulat na binaril ng di pa kilalang salarin sa Talisay City, Cebu. Mismo nga ang kuya pa pala ng biktima ang nakabaril at may mga kasabwat pa para pagtakpan ang krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si John Naaroa. Bakas pa ang dugo sa mga learning module sa bahay na ito sa Barangay Kansong sa Talisay City, Cebu. Dito namatay ang grade 7 student na si Jacqueline Riponte sa tama ng baril. Sa una nilang pahayag sa mga pulis, sinabi ng mga kaanak ni Jacqueline na may pumasok na lalaki at binaril ang biktima habang nag-aaral. Pero sa investigasyon, napag-alamang may sabwatan para pagtakpan ang totoong nangyari. Lumalabas sa investigasyon na ang kuya ni Jacqueline na si Edwin Riponte Jr. ang aksidenteng nakabaril sa kanya. Aksidenteng nahulog at pumutok ang dalang revolver ni Edwin nang pumunta siya sa kwarto kung nasaan si Jacqueline. Tumama ang bala sa ulo ni Jacqueline. Isinugod sa ospital ang biktima pero kalaunan ay binawian din ng buhay. Sa isang kuha ng CCTV na hindi ibinigay sa media, narinig daw ang planong pagtatakpan ang krimen. Kabilang sa nagsabwatan umano ang kinakasama ng isa pang kuya ng biktima na si Jonelyn Gamana. Siya raw ang nagsabing palabasing pinatay ang biktima ng isang armadong lalaki, habang ang tatay ni Jonelyn na si Johnny ang nagtago ng baril. Nakakulong na ngayon ang mag-amang sangkot sa cover-up. Pero si Jonelyn tila naguhugas kamay pa sa krimen. Hindi ko alam na yung baril na yon ang itinago. Yun pala ang baril na nakapatay kay Jacqueline. Sana magpakita na ang mga salarin dahil kami ang pinapahiya nila dito. Pero ang tatay ni Jonelyn hindi itinanggi ang pagtatago sa baril na nakapatay kay Jacqueline. Naawa naman ako kaya nilibing ko sa hukay yung baril. Ako na ngayon ang nakabilanggo. Ako ngayon ang nakasuhan. Sana harapin nila yung kasalanan nila. Kami na yung tumulong, kami pa ang nagdusa. Patuloy pang pinaghahanap ang nakabaril na kuya ni Jacqueline. Nakaburol na ang biktima habang labis naman ang pagdadalamhati ng kanilang nanay. Bukod kasi sa namatayan ay nadamay rin sa kaso ang kanyang anak. Anong yun sa mga ninyo? Jack, hindi naman niya kung gibiyakan, Jack. Hindi na kung gusto mo biyakan ako, Jack. Ano sa mahita buwan, Jack, wey? Ang nagkikista nun sila, hindi na kagawanta na ako, sir. Ano yung nagkista, sir? Sinampahan na ng reklamong obstruction of justice ang mag-amang suspect, habang reckless imprudence resulting in homicide at illegal possession of firearms ang kakaharaping kaso ng kuya na suspect. Napag-alamang dati na rin nasangkot sa illegal na droga ang pinaghahanap pa rin na suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, John Naaroa, News 5. Tinagsa ng mga residente ang binibentang murang bigas sa Kadiwa Store sa Ligao City, Albay. 20 pesos per kilo kasi ang bigas kung miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps, senior citizen at persons with disability. Habang 35 pesos per kilo naman kapag regular na customer. Ayon sa mga otoridad, mula yan sa programa ng National Irrigation Administration o NIA. Layunin daw nito na magbigay ng abot-kayang presyo sa mga residente at suportahan ang ani ng mga magsasaka. Bukod sa bigas, mura ring binibenta ang mga gulay at prutas.
Para naman sa mga motorista, kasado na bukas ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. 25 centavos ang rollback sa presyo ng gasolina sa Sea Oil, Caltex, Clean Fuel, Petrogas, Jetty at Shell. Habang 45 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Halos piso naman ang rollback sa kerosene ng Sea Oil, Caltex at Shell. Una nang sinabi ng Department of Energy na ilan sa mga dahilan ng rollback ang bagyang paghupa ng tensyon sa Middle East. Nakatulong din daw ang paglaki ng inventaryo ng krudo sa Amerika. Idinadaing ng mga residente sa Zambales ang mabaho at maruming kanal sa isang barangay sa Olongapo City. Ang tubig kasi dyan dumadaloy pa papuntang dagat. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Maburak, may mga lumot, bote ng alak, lata, mga plastik ng chichirya at iba pang basura ang tubig na dumadaloy mula sa kanal na ito sa Olongapo City sa Zambales. Ang masaklap, ang maruming tubig na ito, diretso sa dagat. Sa kahabaan nitong beachfront sa Barangay Barreto, makikita ang umaagos na tubig mula sa drainage. Ang lalaking ito naglilinis nga ng basura, pero ang mga nakuha, tinapon naman niya sa mismong lagusan ng kanal. Kadalasan kapag ganitong summer, napakarami raw ng mga turista ang bumibisita rito. Pero ngayon, kapansin-pansin na tila iniiwasan at wala nang lumalangoy sa bahaging ito ng dagat. Kwento nga nung ilang mga manager sa katabing resort, may mga natanggap na silang mga reklamo mula sa kanilang mga bisita na pinupuna yung masangsang na amoy na nagmumula nga rito sa may halamanan na lagusan daw ng tubig mula sa drainage at diretso yung tubig dumadaloy sa dagat. Ang ilang turistang nakausap namin dismayado sa mabahong panira ng kanilang bakasyon. Hindi namin in-expect na meron palang ganito dito sa area na to. Disappoint kasi okay lang kung hindi kami naligo dito eh. Pero kung sa dagat siya nakadiretso is hindi siya maganda. Paano kung may jebs or what yung dumadaloy? So kawawa naman si dagat, kawawa pa yung naliligo, di ba? Ang umaalingasaw na problemang yan, umaabot ang epekto sa kabuhayan ng mga katabing resort. Ayan, hindi niya namoy. Ano? May kanal. Para siyang tubig kanal. Hindi ko masabi yung baho eh. Amoy Poso Negro, may kanal. Siyempre, pag naamoy nila yun, parang inconvenience sa part nila yung kakain sila sa restaurant namin. Tapos biglang meron silang maamoy na hindi maganda. Siyempre, nakakasira din ng appetite yung ano. Matatrace ang kanal sa main highway na ito at may sementong nakatakip. Ayon kay Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr., iimbestigahan nila kung saan posibleng nanggagaling ang maruming tubig na dumidiretso sa dagat. Either nanggagaling doon sa establishment yung wastewater or nanggagaling siya doon kasi may natural creek kasi yan, and unfortunately may mga tumira na rin sa paligid ng mga creek. Giit ng alkalde, iniiwasan nilang umabot sa puntong kailangang ipasara ang lugar gaya ng ginawang rehabilitasyon sa Boracay. Pati ang Department of Public Works and Highways sinisilip na rin ang problema. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. What's up mga kapatid? Nagpakita ng lakas at tapang si Mark Strigo sa laban ng dalawang matitikas na Pinoy. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa harap ng daang-daang Pinoy fans, muling pinamalas ni Asian MMA star Mark Strigo ang kanyang liksi at lakas sa loob ng ring sa Combat Sports Kalayaan o KSK MMA Festival sa Makati City kagabi. Dinomina ni Strigo ang kapwa Pinoy fighter na si Paige Alitaw sa kanilang 75 kg Division Grappling Championship match. Agad tinapos ni Strigo ang laro sa loob lamang ng 6 na minuto sa pamamagitan ng guillotine choke. It always feels good to get the win in Manila. I love combat sports. I compete in MMA, I compete in combat sambo with the Philippine team, and tonight was a grappling super fight. Panalo rin via unanimous decision ang Pinoy MMA fighter na si Elorde Sandigon kontra sa Indonesian fighter na si Andrian Dermita. Ito ang ika-5 panalo ni Sandigon sa professional level ng MMA. Unang-una talaga inisip ko na kahit anong mangyari na dapat ako yung manalo dito. And then siyempre yung crowd nandito sa atin sa Pilipinas. So kaya kumpiyansa ako na ako yung manalo. Bukod sa mga labang yan, 20 iba pang boxing at MMA matches ang isinagawa sa one-of-a-kind MMA Fest na ito. Kabilang dyan ang iba't ibang weight categories sa professional at amateur rank.
Lumahok rin ng iba pang fighters mula sa Australia at Singapore. We want to create something that has never been done before. It's a fusion of boxing and MMA, attracting both local and international audiences. Ito ang kauna-unahang festival para sa combat sports na isinagawa sa Pilipinas. At dahil sa tagumpay nito, target nilang makapagdaos muli ng bagong edisyon para makahikayat ng maraming kabataan na subukan ang martial arts. Bukod sa pagpapasaya sa mga Pinoy fans, pangunahing layunin din ng MMA Festival na ito na ipakita na kayang-kayang makipagsabayan ng Filipino fighters pagdating sa lumalagong larangan ng boxing at mixed martial arts. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sa PBA, 2 panalo na lang masisweep na ng San Miguel Beermen ang elimination round ng Philippine Cup pagkatapos talunin ng NLEX Road Warriors 120-103. Nagpakawala si CJ Perez ng 30 points and 9 rebounds para pangunahan ng SMB habang nag-ambag naman ng 20 points and 21 rebounds si Junmar Fajardo. 19 ang naging pinakamalaking lamang nila at na-clinch na nila ang top seed ng standings para sa parating na playoffs. Hindi nakapaglaro si Robert Bolick para sa NLEX sa larong ito dahil sinamahan niya ang kanyang asawa na nanganak na ng kanilang unang baby. Nag-step up sina Enoch Valdez at Jan Nermal para sa Road Warriors na nagtala ng 18 and 16 points respectively. Sa second game, nagpakita ng matinding depensa ang Meralco Bolts at kinontain ang Magnolia Hotshots sa franchise low 51 points. Nanguna para sa Bolts si Raymond Almazan na may 12 points and 11 rebounds at nakakuha din sila ng 12 points, 8 rebounds and 7 assists galing kay Chris Newsom. Nakuha ng Meralco ang panalo 74-51 at ito ang pangalawang sunod na panalo nila para sa kanilang 5-5 win-loss record. Huwag kayong alis mga kapatid, sports pa tayo mamaya. Susunod, mahigit 3 milyong pisong halaga ng marijuana at cannabis oil nasabat ng customs sa mga parcel. Overloaded na jeep sa Cagayan nahulog sa bangin, higit 4 na po sugatan. At naaagnas na balyena natagpuan sa baybayin ng Siargao. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sobrang init na naman at dahil dyan, sakop ngayong araw ng danger zone ang 33 lugar sa bansa. Umalo sa 51 degrees Celsius ang damang init ngayon sa Dagupan City, Pangasinan, habang 47 degrees Celsius naman sa Aborlan, Palawan at Apari, Cagayan. 4 na lugar naman sa Luzon at Visayas ang nakakaranas ng 46 degrees Celsius. Sa Bactotan, La Union at Lawag City, Ilocos Norte, ramdam ang 45 degrees Celsius na damang init. Habang 8 lugar sa bansa ang nakakaranas ng 44 degrees Celsius. Kabilang na dyan ang Dumangas, Iloilo at Isabela. Bukod dyan, 8 ring lugar ang may record na 43 degrees. Tulad ng Liwan, Eastern Samar, Puerto Princesa City, Palawan at Roas City sa Capiz. Samantala, 42 degrees Celsius naman ang damang init sa Quezon City, Masbate City at Mambusaw, Capiz. Kahapon sumipa sa extreme heat danger ang damang init sa Iba, Zambales na may 53 degrees Celsius. Nakaka-heat stroke na po yan. Una nang nagbabala ang pag-asa na mas titindi pa ang nararanasang init sa bansa sa susunod na buwan. 43 ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang pampasaherong jeep sa Cagayan. Nahulog ang jeep sakay ang mga pasahero sa hanggang 4 na metrong lalim na bangin kahapon. Galing Kasalan sa Ilagan, Isabela mga biktima at pauwi na sana. Pero nawalan daw ng preno ang jeep habang binabagtas ang barangay San Roque sa bayan ng Enrile. Lumalabas na overloaded din ito nang mangyari ang aksidente. Agad isinugod sa ospital ang mga sugatang pasahero, kabilang ang driver. Nangako ng tulong sa mga biktima ang LGU. Arestado ang isang lalaki sa Balayan, Batangas matapos mahulihan ng 3.8 million pesos na halaga ng shabu sa buy-bust operation. Nadakip si alias Darwin. Matapos bentahan ng hinihinalang shabu, ang pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha mula sa suspect ang mga sachet ng shabu na may bigat na mahigit kalahating kilo. Nakumpiska rin sa operasyon ang timbangan na ginagamit sa pagre-repack ng droga, cellphone at vault. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Pasay City naman,
Nasa bata ng customs ang mahigit 2 kilo ng marijuana o kush at 70 piraso ng vape pens na naglalaman ng cannabis oil. Nakumpiska yan sa 5 parcel sa Central Mail Exchange Center. Diniklara ang mga ito na seed cover, mugs at libro mula Amerika at Canada. Aabot daw sa 3.5 million pesos ang halaga ng mga iligal na kontrabando. Hindi na limitado sa Davao Region ang manhunt operations para kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa Philippine National Police, hinahanap na rin ang puganting pastor sa Metro Manila at iba pa mga lugar. April 3 nang unang maglabas ng arrest warrant ang Davao Regional Trial Court para sa mga kasong child abuse at sexual abuse. April 11 naman ang sundan niya ng arrest warrant mula sa Pasig RTC para naman sa qualified human trafficking. Una nang sinabi ng Department of Justice na naniniwala silang nasa bansa pa ang pastor. 2 patay na balyenang natagpuan sa magkahiwalay na bayan sa Surigao del Norte. Nitong Huwebes, naagnas na sperm whale ang naispatan ng mga residente at mga turista sa baybayin ng Siargao Island. May habayang 10 metro o halos sinlaki ng isang bus. Inabot ng 3 oras bago ito naalis sa dagat. Ganyan din ang lagay ng balyenang natagpuan noong April 16 sa bayan naman ng Pilar. Ginamitan sila parehas ng backhoe para maibaon sa lupa. Dahil naagnas na, agad inilibing ang mga balyena. Kaya di na natukoy kung anong sanhi ng pagkamatay. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Celebrant na, punong abala pa sa kanyang birthday party ang blockbuster star na si Daniel Padilla. Ang kanya pong pagdiriwang, dinaluhan ng ilan niyang mga kaibigan at kaanak sa industriya. Narito po ang aking report. Napuno ng kantahan at kasiyahan ang engranding birthday celebration ni Daniel Padilla sa kanyang resort sa Tanawan, Batangas. Present siyempre ang mga malalapit na kaanak at kaibigan ni DJ. Kahit ang matriarch ng Padilla clan na si Lola Eva, hindi rin pinalampas ang party. Sa mismong event, kapansin-pansin na well-organized ang lahat mula sa programa, venue settings at kahit sa pag-e-entertain ng mga bisita. Ang lahat ng ito, hands-on na inasikaso ni Daniel. Kaya naman, proud na proud ang kanyang mama Carla na may iisang wish lang para sa kanyang panganay. Sa lahat, laging good health lang. For me, yun lang naman eh. Aanhin natin lahat ng karangyaan na ito kung hindi natin naalagaan yung ating kalusugan. So, first, good health anak, and then wish you more projects and lahat ng pangarap mo, lahat ng gusto mong gawin, ang wish ko ay matupad ng matiwasay. I love you, anak. Ang mga direktor din ni DJ na sina Direk Kathy Garcia Sampana at May Cruz Alviar, masaya rin para sa kanilang kaibigan. Daniel has been a friend and will always be a friend. Yun, so happy birthday! What she said. No, same naman. Of course, we're happy that he is celebrating. There's, life goes on. We just wish him the best. We wish him peace and kung ano man yung will ni God for him, yun. Isa sa mga highlight ng pagdiriwang ang jamming ni DJ kasama ang kanyang Papa Romel at Tito Robin. At ang isa pang nagpabongga sa party, ang pangmalakasang pa-fireworks sa malapalasyong background. Bago ang celebration na ito, nauna nang nag-celebrate ng birthday si DJ kasama ang mga cancer kids ng Child House. Eto pa nga, muli na namang nagpakilig ang tambalang Josh Lia ng mag-ex na sina Joshua Garcia at Julia Barreto. Dahil naman yan sa latest TikTok entry ng Star Cinema, tampok ang dalawa. Sabi po ng ilang fans, cute na cute together ang Josh Lia sa kanilang makukulit na poses to the tune of Taylor Swift classic na Cruel Summer. May mahigit 5 milyong views na ang dalawang video na yan sa TikTok.
Last week lang nang i-anunsyo ang kanilang pagbabalik tambalan para sa pelikulang Unhappy for You ng Star Cinema. Tila hango sa kanila ang kwento ng proyekto na iikot sa journey ng pag-move on ng mag-ex. At yan po ang mga buena-manong K-Alaman at showbiz update natin ngayong Monday. See you tomorrow. Ako po si Kalad Karen. Mga kapatid, nilabas ng Minnesota Timberwolves ang walis at sinweep ang Phoenix Suns sa first round ng NBA playoffs. Nakuha ng Wolves ang Game 4 win 122-116 sa likod ng 40-point explosion ni Anthony Edwards. Hindi rin nagpahuli si Karl Anthony Towns na nag-ambag ng 28 points and 10 rebounds para sa unang playoff series win ng kanilang franchise in 20 years. Hindi nakahanap ng sagot ang Big Three ni Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal buong serye at naging disappointment ang kanilang exit sa first round. Makakatapat ng Minnesota sa second round ang mananalo sa serye ng Denver Nuggets at Los Angeles Lakers. Sa East naman, 22 triples ang pinakawala ng Indiana Pacers para talunin ang Milwaukee Bucks sa Game 4, 126-113. Hindi naglaro ang parehong star ng Bucks na sina Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard at lamang na ang Indiana Pacers sa serye 3-1. Bumanat si Miles Turner ng 29 points at 24 naman nang galing kay Tyrese Haliburton. Hindi pa sigurado ang sitwasyon ni Lillard at Giannis para sa Game 5 at siguradong gusto na tapusin ng Indiana ang serye. Sa NBA pa din in-award ng ang Coach of the Year at deserve ni Coach Mark Daigneault ng Oklahoma City Thunder ang recognition. Walang nag-expect na magiging ganito kalakas ang OKC papasok ng season at sila pa nga ang nakakuha ng best record sa buong liga. Nanalo ng 57 games ang koponan kahit sila ang may pinakabatang roster sa NBA. Ito din ang unang beses nakapasok ng playoffs ang franchise is 2020 at nagkaroon sila ng 17-win improvement from last year. Congrats kay Coach Mark pero siguradong nakafocus na sa laro nila bukas at may chance sila i-sweep ang New Orleans Pelicans at mag-advance na sa second round. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, silipin ang Chilax Pasyalan Sanay Cavite na ang mga atraksyon pang-international. At ilang netizen, kanya-kanya ng diskarteng pampalamig. Ngayong ang tindi ng init. Tuloy-tuloy pa ang makamulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Bukas na nakatakdang simula ng Senado ang investigasyon nito sa umano'y sabwatan ng ilang doktor at pharmaceutical company sa pagrereseta ng gamot. Pero kanina, idinetalye na ng ilang senador ang anilay multi-level scheme. Ayon kay Senator Jingo Estrada, nasa 8% na rebate kada buwan ang natatanggap ng mga nire-recruit na doktor na tinatawag daw na mga Jedi. May kapalit din umano na yearly performance bonus at travel abroad. Kumikita rin daw ang mga Jedi sa mga doktor na nire-recruit naman nila. Para maging Jedi, kailangan nila mag-prescribe ng mga gamot ng Belkens, maging mga supplements na ibenta ng kumpanya. Kailangan man o hindi ito ng pasyente. Nasa 250,000 hanggang 500,000 ang entry level ng investment nila. Hinala naman ni Senator Raffy Tulfo, hindi lang isang kumpanya ang gumagawa ng scheme na ito. This puts the medical field in a bad light. Patients are going to second-guess the prescription of their doctors. Sa mga inaasahang dadalo sa pagdinig bukas sa mga kinatawan ng sinasangkot na pharmaceutical company. Pangarap mo rin bang makapag-tour sa ibang bansa? Kayang-kaya mo nang gawin yan sa isang resort sa Cavite kung saan tampok ang ilang international tourist attractions. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Gusto mo bang makita ang Statue of Liberty sa New York City? O ang Big Ben sa London, England? Pati na rin ang Christ the Redeemer statue sa Brazil. Lahat ng cultural landmarks na yan, 1.5 hour away lang from Metro Manila. Makikita yan sa resort na ito sa Naic, Cavite. Sakto pa ngayon tag-init, mayroong 6 na swimming pool ang naturang resort.
Pero bago yan, tuloy muna kayo sa kanilang international airport para mag-check-in. Handa na ba kayong mag-trip around the world? Tara! Sakay na! Hindi nga lang dyan. Dito, kuya! Hello ma'am, welcome to Taurus Hotel Resort. Sorry na po! Let's go! 7 ektarya ang laki ng resort na ito na may mga replika ng mga sikat na tourist destinations sa 30 bansa. Pwede kayong mag-picture o video for the reels at TikTok. Bukod sa Statue of Liberty ng NYC, makikita rin dito ang famous fountain ng Central Park. Mayroon pa silang replika ng castle ng Disneyland. Makikita rin ang Great Pyramid of Giza sa resort. Hindi rin nagpapatalo ang version nila ng Merlion ng Singapore. Todo aura naman si Imelda sa replika ng Big Ben. Feeling ko nandun ako sa UK. Ha? Pag nasuot ko yun, maprank ko yung mga anak ko na bumalik ako sa Big Ben. Sa halagang 160 pesos hanggang 230 pesos, pwede ka na makapag-swimming at magpa-picture sa mga replika. Ngayong summer, kailangan natin ng pampa-relax. Kasi pag nag-outside the country ka, it cost money. Yung pag-apply ng passport, visa, it's really hard. So how about like yung mga kababayan natin na hindi kayang i-afford yun? So sa akin, parang gusto kong dalhin dito in a very affordable price. Yung ma-feeling mo, yung buong family mo na nakapag-swimming ka na at nakapag-around the world ka na. Ang grupo ng mga senior citizen na ito, mas pinili na dito na lang maglibot dahil baka hindi na raw kayanin ng beauty nila ang mga ibang bansa. I've seen some of yung totoong replica, pero kako, magandang to kasi pwede mo picturean na yung mga icons of the ganun. Tapos, yun nga, nakakatuwa kasi naiikot namin ito. Ang ilang balikbayan naman, sarap na sarap sa pagbababad sa swimming pool dahil sobrang init. Simula 9 a.m. pagdating po namin dito, hanggang ngayon po is nandyan pa rin po kami sa pool. Hindi namin kinakaya yung init, so kailangan namin na magstay dito sa pool para mas ma-enjoy namin yung bayad. And sulit na sulit naman po. Kung bitin ang day tour, nag-o-offer din ang resort na ito ng accommodation para sa mga gustong mag-overnight swimming. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. At talaga naman pong tumitindi pa ang init. Kaya naman ang ilan nating kapatid, abay kanya-kanya na ng diskarteng pampalamig. May ibang natutulog sa sapa, nagre-relax sa resort na truck. At itong malupit, ito, built-in electric fan na nilalagay sa likuran. Kakaiba yan Ito, mga makulit na paandar na yan ang ilang netizen, tampok sa kwento sa minuto ni Mark Logan. Ito ang mga datos na tumambad sa atin. Manila ang valedictorian sa 56 degrees. Sinundan ng Pasig City bilang salutatorian sa 54 degrees. Ang naitalang heat index. So kaninang umaga pagising mo, nag-iwan ka ng mapa ng pawis sa kama mo? Masasabi mo lang na hindi naman sa pagmamayabang, nagiging oven ang kusina namin pagtanghali. Kailangan mo na talaga ng double fan habang nasa gawaing bahay. Better yet, humiga ka sa sapa, sabay iswitch ang electric fan para sa wagas mong siesta. Or better yet, mag-relax din ang mga team pahinante, mag-party-party sa inyong resort truck. Pagod agad ang feeling kapag mainit, kaya naman pati tinapay nyo. Ayan, tired bread na. Nga pala, kumusta na yung mga nakatanggap na ng electric bill? Hinimatay na ba lahat? Nagbabalita mula sa Frontline. Uy, eto pala ang magandang palamigan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mark Logan, News 5.
Nakakatuwa. Saya naman yan. Oo. Makikiswimming na lang kami sa'yo. Or Oo kay nga, Jiki. pwede, Wow. pwede. Mga Oo. swimming pool pwede. Pero laking tulong pag may solar panel ka talaga. Ay, So sobrang laki ng mga kuryente natin ngayon, ano? Kailangan natin yan. Kaya enjoy lang. At sa lakas ng araw ngayon. Gusto ko yung sa sapa. Ako gusto ko yung electric fan sa likod. Gustong pumasok sa loob ng ref. Yun, pwede lang dun eh. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.